Mayang gabi sa tanan sa atong second night sa atong seminar. Kagabi na yung kuninyo, dunay mga participants nga nag-render og something nga makatabang sa ato sa pagkasuod sa Ginoo, atong ipakita ang atong appreciation by clapping our hands. Shall we give our hands now para sa atong singers? Thank you so much. Thank you. You know, let me tell you something. Every time you see performances like that, it's a piece of music. Tingali makaingon mo talented gining mga tawhana. Kay lima sila kabuok, blending kaayo ilang tingog. But I want to tell you, kana nga awit, parihar gina sa libro nga inyong gigunitan. There is a time spent before na-print ang libro. Maupo na ang awit. They spend time in practicing. Walay mga singers nga mudiritso lag produce og plaka or mudiritso lag awit sa katilingban nga wala moagi og gahin og panahon para sa practice. The same thing is true with the seminar that we are holding here at PCF Gymnasium. This is a seminar that has gone through a lot of preparation. So karong gabi ang atong topic is a very interesting topic because we are going to talk about the ongoing exposition of the Bible prophecies without borders. Gi-explain ako sa inyo kagabi. Ang meaning ni anang pulong Bible prophecies without borders mao nga ang tagna sa Biblia, ang nalitok sa pulong sa Dios, dili mahitabo nga dili matuman. Knows no borders. Sa ato pa, o gilitok na sa Diyos, matuman gina. And as I have mentioned to you last night, some scholars say there are about 2,800 to more than 3,000 prophecies in the Bible. And most of them would say 85% and above have already been fulfilled. Which means, doon na nalay less than 20%. Or about 15% or less nga wala pa na-fulfill. Sa ito pa, grabe gidi ay ang Biblia. Ngano man na? Because behind prophetic revelations is God who sees the beginning to the end. Ang Diyos mooy nakakita sa unahan busa gireveal niya ang umalabot sa kalibutan ngadtos mga prophets in the olden times, and they wrote them in the Bible, and it came to us. But when we read these prophecies in the Bible, such as the one we studied last night, nakita nato nga a large part of the prophecy of Daniel 2, Daniel 7, and Revelation 13 has already been fulfilled. And some aspects of those prophecies are on the process of being fulfilled at our time. But the rest of the events in these prophecies will be fulfilled in the future. Muna atong gipaabot, muna naka-interesting when we know what the Bible says. So tonight, a very important subject. Gitaytulan ko ni og the three angels' message. But before we proceed with that, let me say something about a preamble of our Bible prophecy without border. Basahon nato ni tanan. Let's read this all together. The triumph of truth. Let's read this all together. Ready, go. Truth is determined not by science, philosophy, superstition, civil legislation, or even by religious tradition, but by the revelation of God's holy word. Meaning, o gusto kitag kamatuoran nga dili na ang ngayan di batihon, dili nato ma-question. It is absolute truth. It was true before, it is true today, it will remain to be true tomorrow. That is the one that is revealed in the Bible. Og ari nimo ibase sa philosophy, ibase nimo sa science, mag-usab-usab ang kamatuoran. There was a time when science says the earth is flat. Now science proves that the earth is round. There was a time when science says the stars are only a few kilometers away. Today science is telling us the stars are
miles and miles away. In fact, they don't count it by miles anymore. They count it by light years. Meaning, makabir nimo ang distance sa heavenly bodies by light years. Unsay meaning sa light years? Ang matravel sa speed of light, ang distance ni ana mauna ang ilang pag-distance. Abi ninyo, unsay travel sa speed of light? 186,000 miles per second. Una ang kusog sa speed of light. Ang nearest planet from the earth, the nearest star from the earth, called Alpha Centauri. According to science, astronomy today, nag-ingon sila nga, ang nearest star is 2.5 million light years away. You know what that means? Ang pinakaduol nga star sa atong kalibutan, ug mubiyahe ka og pareha ka kusog sa silaw sa adlaw nga 186,000 miles per second, maabot ka sa atong nearest neighbor 2.5 million years away. Kung non-stop ang imong biyahe, ang imong speed pareha ka kusog sa speed of light. Unsay speed of light? 186,000 miles per second. Maabot ka sa atong nearest neighboring star 2.5 million light years away. Ingon ana ang proof sa science, dili na pareha ka ni adto. So, ug i-determine mo sa science, sayop, but our preamble says, let's read that again. Truth, shall we say that again? Truth is determined not by science, not by philosophy, not by superstition, not by several legislations, meaning laws of the countries, or even by religious tradition. But truth is determined by the revelation of God's holy word. Muna atong preamble ining Bible prophecies without borders. Naagyo tayo saying, ato po ning memorization, nindot ka ini. Ngayon dire, God said it, and I believe it, and it for me. Awit man ni. Awit ni. Garay ni sa awit nga nagyon, God said it, and I believe it, and that settles it for me. Meaning, makabati mog bisan unsa nga gisugilon sa inyo. Measure that with what the Bible says. Because a lot of things you can hear today, particularly because we are now living in the time of the social media, where there is an oversupply of kanang gingalan nila, nanubra na kaayo ang information overload. Nanubra na kaayo ang madawat nimo nga information. Unya nasayra nato kamong naandad na sa social media nga about 70% of what appears in the social media are fake. Less than 30% ang true. Kanang gingalan nila fake news, mauna ang mas abunda. So akong isugilon ninyo, o gusto gyud mo mahibalog unsa gyud tinuod, unsa gyud kamatuoran. This is the philosophy. God said it, and I believe it, and that settles it. Shall we say that together? Ready, go. God said it, and I believe it, and that settles it. I hope we have settled that matter. Tonight, our subject is known as the last warning message, part 1. Abi ninyo, kagabi ako magsuginlan nga dunay duha ka libro sa Bible nga ang ilang mga tagna para sa atong kapanahonan karon. Gingalan na sila the apocalyptic books of the Bible. The book of Daniel of the Old Testament and the book of the Revelation in the New Testament. Kanang duha ka libro, ang mga tagna nga gipakita sa ato diha is largely in symbols. Sama kagabi nakita nato ang dakong image sa damgo ni King Nebuchadnezzar of Babylon. God want them to know. And here in Revelation 14, particularly verses 6 to 12, atong mabasa ang ginganlag the three angels' messages. O kanang three angels' messages, muna akong giingon sa inyo, gitawag na siya
og the last warning message. Tonight, we are going to study part 1, which means the message of the first angel. But let's go through the 3 angels' messages. Ako lang nang ianam o explain sa inyo ang kada usa ni ini. Ang number 1 ini mao ang first angel's message. Yung nga last warning message to be preached to the whole world before Jesus comes again. Kabi ninyo, human ining ma-preach kini nga last warning message. Human igwali sa Revelation 14:6-12. Sa dihang mulukop na ni sa tibuok kalibutan, mubalik na dayon ang Ginoo. Muna mabasa nimo sa Revelation 14 verses 14-16. Sumpay ra gyud sa Revelation 14:6-12 nga naa ang last warning message. Pag abot nimo sa verse 14-16, gipicture na diha ang pagbalik ni Ginoong Hesus to gather the redeemed and bring them to the heavenly home. Dalon man kita sa Ginoo sa langit ang mga tao nga midawat niya. Kay dili man pud tanan tao malangit. Naampoy ubang tao nga maimpirno. Ato nang istudyuhan karong gabi the last warning message. Now, let's go over and read the first angel. Revelation 14 verse 6. Og nakita ko ang lain na usab nga manulunda nga naglupad sa kinatung-an sa langit nga may maayong balita nga walay katapusan sa pagmantala kanila nga nagpuyo sa yuta ug sa tanang mga nasod ug banay ug sinulitihan ug katawhan. Sa in English pa na, I saw an angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation. Okay. Verse 7. That's the message of the first angel's message. Hinumdumi ha? Ang first angel, iwali sa tanang kanasuran, sa tanang katawhan, before Jesus comes. That's what we are doing here. While we are holding this seminar in Philippine College Foundation, we are fulfilling this prophecy. Because the preaching of the gospel to every creature, sa ato pa sa tanan, kamo part man sa every creature, kita tanan nga ni aron parta sa maabot ini nga mensahe. Naon sa may message aning first angel, verse 7, saying with a loud voice, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come, and worship Him that made the heaven, the earth, and the sea, and the fountains of waters. Now, the second angel's message, although ugma sa gabi ini nato isgutan, basahon tala ning 3 angels message. Ang second angel's message, makita nimo sa verse 8. And there followed another angel saying, Babylon is fallen, that great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. And verse 9, and the third angel's message is this. The third angel followed them, saying with a loud voice, if any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. Verse 11, and the smoke of their torment ascendeth up forever and ever, and they have no rest day nor night who worship the beast and his image, and whosoever receive the mark of his name. Mga igsoon, ato ning tagsa-tagsahon karon. I told you nga kining 3 angels message nga last warning message. Nahibaw naman mo kung si kahulugan sa pulong warning. Warning gani, paminaw mo. Kaya di mo maminaw sa warning, posibleng moabot sa inyo ang katalagman, moabot sa ato ang katalagman, just because we didn't listen to the warning. Muna hinungdan nga nung naay weather forecast.
to date na ka-iron sa atong TV na anagani sa inyong cellphone. Ug naagin mo yung cellphone, you will receive the weather forecast. Oh, ugma sa gabi muabot ang landfall sa Typhoon Basyang. Kamong mga tao nga nagpuyo sa daplin sa Suba, pamakwit na mo aron dili mo maabtan sa lunop. Kay mubulog ang dakong baha tungod sa kusog sa ulan, delikado mo diha. Ug kabati ka ana nga warning apan di ka mo patuo, mapareha ka atong upat ka mga taong namatay sa slide sa Cagayan de Oro the other day. Wa man maminaw, giingnan nga bakwit na mo kay moabutay ang kusog nga ulan nga ang tendensiya mo baha ug ang mga bakilid landslide. Wa mo patuo. Mga tao sa Cagayan de Oro ni atong panahon sa Sindong, December 2011. Luoya oy. More than 5,000 people died. Kay naa nang gitukod sa balay sa daplin gyud sa Suba sa Cagayan de Oro. Pagkadaghan ang balay. Ingko pastilan sa wa pa to nga baha. Nakaingon ko kadelikado ini. Apan ang gobyerno sige warning. Ayaw mong tukod sa inyong balay sa daplin sa Suba. Apan wa moto ang mga tao kay gusto gyud mo puyo duol sa syudad, squatter man kutob sa makatiurok nga haligi balay naman na ng higda ng atog. Pag abot sa Sindong, baha. 5,000 plus people died. Why? They did not listen to the warning. So importante din ining mahibaw tag unsa maning three angels message nga gingalan sa Bible og the last warning message. Now, let's go over them one by one. Karon atong sugdan. Ang primerong angel nag-ingon, fear God. Now, fear God and give glory to Him. Primero nga message. Kadluki ang Dios ug ihatag kaniya ang himaya. Ngano man? Because the hour of God's judgment is come. Ikaduha nga part anang first angel's message, worship Him that made heaven and earth and the fountains of water. Ato ning tagsahon pagsabot. Kung importante man ato ning unahon pagsabot. Number one diri nga hubaro nato unsa maning word nga fear God. Kung maghuna-huna ta nga kahadluki ang Dios kay mo manay giyon sa Bible, maghuna-huna ta sa Dios, magkurog ta, wala na nang Ginoo. Madlok ta ana. Is that the meaning of the word fear God? Niya ang explanation. To fear God generally means to have a deep respect, to reverence and awe for God's power and authority, leading to a life of obedience and humility rather than a fear of punishment. Ang word ay sa Bible nga kahadluki ang Dios ug ihatag kaniya ang himaya, wa ay na magpasabot nga mahadlok tang maguna-una, alam makita nga dito sa Ginoo na maigo kita sa iyang kilat, maigo kita sa iyang bunal. Dili na mao. The word fear God, number one, nagpasabot nga sa tanan nimong ginahimo, gipamalandong nimo nga gitan-aw kaniya. Now gitan-aw kaniya, dili ka mo buhat og daotan. Di ka mo litok og daotan. Di ka maghuna-huna og daotan. Kay mo man na ang indication nga nakita sa Ginoo ang imong kinabuhi, nabasahan sa Ginoo ang imong huna-huna, nadungog sa Ginoo ang imong pinulungan. Walay butang nga wala mahibaw sa Ginoo kalabot sa imo. So if you fear God, which is the first angel's message, pamalandunga kanunay nga ang imong kinabuhi gitan-aw sa Dios sa tanang panahon. Ang imong pulong gipaminaw sa Dios sa tanang panahon. Ang imong huna-huna gibasa sa Dios sa tanang panahon. So to fear God is to be conscious that God is watching you, God is looking at you. Therefore, behave as you are the child of God. Mao na meaning anang fear God. Ang ikaduha nga bahin ana and worship Him. Now, atong basahon pag-usab. Verse 6. Ang iyong fear God
and give glory to Him, for the hour of His judgment is come. Kanang pulong judgment, maunay basihanan sa Dios kung asa niya ibutang ang tao. You know, the Bible is very clear. All people in this world, all, tanan, without exception, lakip ang mga tao nga wa mutuo niya, kanang gingalan natong atheist. Lakip ang mga tao nga daghag relihiyon. Without exception, tanan tao nga nagpuyo sa kalibutan, pagahukman sa Dios asa ang ilang eternal destination. You know what the Bible says about our eternal destination of all people of the earth? Either lang malangit kita to live with God in eternity, or we die in the fires of hell to have the eternal death. Duhara ka klase. Unang awit sa mga bata, sa gagmay pata. Eternidad, eternidad, magpili ka aning duha. Langit, impierno, asa ka. Naunas mga kantas kabataan. Kami nga, nabata mi anang mga Sabbath school children's song, nagganahan ka iko ana. Kay binata pero tinuod, is biblical. Ang kantas mga bata, eternidad, eternidad, magpili ka aning duha. Langit, impierno, asa ka. You see, all people in the world has only two destinations. Either you will go to heaven or you will go to hell. Mura nang giingon sa Bible. Ang pangutana, kinsa may muadtog langit, kinsa man po'y makaadto sa hell, impierno. Ang pagdetermine ana sa Ginoo, ang ginganlan sa Bible o God's judgment. Ito atong ipakita ganina. Worship Him, for the hour of His judgment is come. Naabot ang paghukom sa Diyos. Sa ato pa, sa di pa mobalik ang Ginoo. Iyanang i-judge ang mga tao. Kinsa sa ato ang nagbuhat sa iyang kabubuton, kandidato tag langit. Kinsa sa ato ang walang yun magtagad niya, kandidato tag impierno. And as I said a while ago, all people, including those who don't believe Him, we are bound only to two destinations. And God's basis for the judgment is, what kind of life did you live? Unsa nga klase sa kinabuhi ang inyong kinabuhi Krisyuta? Nahinomdum mo anang awit nga Santa Claus is coming to town. Nahibaw man to, kamong na Anas College, nahibaw mo nga Santa Claus is only a legend, an imaginary character. Aron pagpahibaos mga bata nga pagbinutan gyud mo kay ug moagi si Santa Claus karong gabi pagbitay mo og medyas des inyong bintana kay inigagi ni Santa Claus nga nagdala sa iyang chariot, dala nga giguyod sa iyang mga reindeer, sila si Rudolph, binlan mo niya og gift diha sa inyong medyas. Apanaay garay sa alawiton nga Santa Claus nga nindot paminaon, because Santa Claus actually symbolizes, by its meaning and representation, the angel of God who knows the behavior of children. Munang naay garay ang alawiton nga nag-ingon, He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. Unsay sumpay ana. So, be good for goodness sake. Now, Santa Claus is a mythical figure, but more or less he is representing angels who watch over us, nagtanaw sa ato sa tanang panahon, nahibaw sa atong behavior, nahibaw sa atong kinabuhi, makabasa sa atong thoughts, mahibalo sa atong gibuhat, walay natago sa mata sa Dios. Ug ang basihan sa Dios sa paghukom, asa ang kada tao ang iyang binuhatan. Mo na giingon sa Ecclesiastes chapter 12 verses 13 and 14. God will bring everything that man has done, secret or revealed, into the judgment. So ang basihan sa Dios sa iyang paghukom, ang binuhatan sa tao sa buhi pa siya. Malangit manggaling ka or maimpirno, depende na sa imong gihimo sa buhi pa ka. Naay mo huna-huna nga kung patay ka na,
basta pangadjian ka lang sa mga buhi ni mga parinti ug naglangoy ka na sa impierno, mahabwa ka anang impierno ha, kaya ang imong mga parinti nagampo man para nimo. That's not biblical teaching. Dili makahabwa sa impierno ang ampo sa mga buhi para sa patay. Wala na sa Bible. Ang naa sa Bible, hukman sa Dios ang tao, malangit ba siya, maimpirno ba siya, pinaagi sa iyang binuhatan sa buhi pa siya. I hope na klaro na to na. Now let's go on to another part sa first message. Fear God and give glory to Him. Ako nang naisgutan sa inyo, ang pagkahadlok sa Dios, ang paghuna-huna nga tanan mong gihimo, gitanaw niya, nabasa niya, nahibaw-an niya. So, atong kinabuhian nga naatas atubangan sa Diyos. Number 2, judgment is come. Number 3, worship Him that made heaven and earth. Ngano importante man ang masabta na sa tao? Ngano ang ngayon man ang ipasidaan sa mga tao? Because for your information, bisag dili na nako isulti, nahibaw mo nga ang mga tao sa kalibutan karon daghan kaayo og gisimba sa simba nga dili mao. Dili mao ang ilang object sa pagsimba, dili pud mao ang ilang motive sa pagsimba. Sa Bible ang simbahon nato ang Dios ra gyud nga maglalalang. Tanawa worship Him that made the heaven and the earth and the sea and the fountains of waters. Meaning, the main reason nganong ang Diyos ragyo simbahon nato kay siya may maglalalang nato. Maglalalang gani siya ay nag-create nato. Dili ta mo simbag creator pareha nato. Say for example the sun or images nga kitay ga carve, kitay ga dukdok unya ato lang na pintalan, pasano na to, inigpasan na to, ludhan na to. That is idolatry. Mosimba na ganita og dili mao nga Dios. And by the way, usara mga Dios, ang Dios ra nga maglalalang, ang Dios ra nga creator, o kana nga Dios nga creator, mao po na ang Dios nga savior. So God owns you, God owns me in two ways. Iya ka kay siya ay naghimo nimo. Number 2, iya ka sa Dios kay siya ay nagluwas nimo. We are God's by virtue of creation and by virtue of redemption. Usara, wa na lain, siya ray atong simbahon. Di ta mo simbag dibulto, di ta mo simbag kahoy, di ta mo simbag bato, di ta mo simbag bukid, di ta mo simba og suba, because that is idolatry. Pagsimba og dili tinuod nga Dios, og ang makasala ni anang salaa tunglohon sa Dios, mo na giingon sa Biblia. So, ang first angel's message, number 1, kadluki ang Diyos, meaning be conscious of everything you do, say, and think. That's the way you fear God. Unya, ikaduha nga part ana sa imong lawas, give glory to Him in your body. Say meaning ana, giving God glory in your body is take care of your body, because your body according to the Bible is the temple of the Holy Spirit. Mupuyo ang Dios sa sulod nimo. Ug ang Bible sa Corinthians nag-ingon, ang mudaot ining templuha laglagon sa Dios. Sabot pasabot ana, ang mudaot ining templuha, ang mudaot sa imong lawas laglagon sa Dios. Meaning, kung imong daoton ang imong lawas, pinaagi sa pagdana sa imong lawas, sa butang makadaot, sama for example sa mga bisyo, ilimnon nga makahubog, sigarilyo, drugs, or you mutilate your body, whoever according to the Bible will destroy my temple, which is your body, him I will destroy. Bisag kinsa nga mulaglag ining lawasa, laglagon sab sa Dios. Naig yung kalimot ha,
kanang imong lawas templo na sa Dios. Siya'y nagbuhat nimo, mupuyo siya sa sulod nimo. Kabahin na sa imong paghimaya kaniya, kay sa pinulungan pa ni Pablo sa Korinto, whether therefore you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. So tulo kabahin ang sulod ni ining first angel's message. Number 1, ang pagpahinumdum nga atong alagaron ang Dios, ato siyang kahadlukan, fear God and give glory to Him. Number 2, ang iyahang judgment moabot og maunay iyang basihanan og kinsay malangit, kinsay maimpirno. Number 3, simbaho nato siya og wa nay lain. Kay siya ra ang maglalalang nga nagbuhat kanimo og kanako. Now, mupadayon ta. Pagarin nato nining word nga fear God, ato ning emphasize. Ang pulong kadluki ang Dios nagpasabot sa pagbaton og lalo mga pagtahod, pagbalaan, taas nga pagtan-aw sa gahom og otoridad sa Dios nga dala ngadto sa pagkamatinumanon og pagkamapainobsanon, inay nga kahadlok sa silot kun masuko ang Dios nimo. Unsa may kahulugan sa balaan nga pagtahod? Kadluki ang Dios means balaan nga pagtahod og pagkataha. In this context, fear God is not about being afraid of God in the sense of dread or terror. Rather, it's about having a profound respect and awe for His greatness, for His holiness, and for power. Obedience and humility. Sa ato pa, matinumanon ka. Imong paminawon ang imong konsyensya, because your conscience is where God whispers to you. Abi ninyo kana atong conscience, maunay bahin sa atong lawas, diha nag-ilog ang yawa ug ang Dios. The great war is not taking place in any surface of the earth. It's not between Israel and Iran or United States and Russia or China. The great war is taking place in your mind. Why? Because in your mind is the greatest warfare, and that's the warfare between God and the devil. Sa ato huna-huna na kana silang duha naglayog. Ang paglayog nila, ang Dios mo guide nimo sa imong huna-huna, buhata ang maayo, buhata ang akong kahimutan. Apan ang yawa pod moingon, kini mo'y buhata kay total makataw ni nimo, kini mo buhata kay lami maneh. That's how your mind works, and that's how God and the devil works in our minds. So mo na gipasabot diri, obedience and humility involves recognizing God's authority and striving to live in a way that pleases Him, which includes obeying His commands and submitting to His will. Another word, dili ni kahadlok nga mahadlok lang yun, magkurog. Rather, a joyful awareness of God's grandeur and grateful realization that only in Him do our hearts find true peace. Sa Islam, mga igsoon, ano yung pailain? A starting point for wisdom. Kanang pagkahadlok sa Diyos na may text sa Bible. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. James 1. Many religious traditions, including Christianity and Judaism, view fear of God as a starting point for wisdom and understanding of God. Examples in Scripture. The concept of fear of God is often referenced in the Bible, particularly in the Old Testament, where it is associated with wisdom, righteousness, and a right relationship with God. And by the way, labi na gyud kaninyo nga naapas eskwelahan. Sometime a few years ago, 2017 I think, ang uban ninyo nakabasa sa newspaper, nakakita sa TV. Pag-produce sa list sa mga board passers sa National Examination for Physicians. Sa top 10 ni atong 2017, mga kong pasaylo ninyo, nga ako ni isugilo ninyo, dili ni panghambog ha. Sa napulo, sa top 10 kibali sa mga board examination, sa medical exam sa 2017, 7 of the top 10 Seventh-day Adventist
students. Ang uban nila gi-interview. Ang uban nila gi-interview sa TV, ang uban nila gibutang sa newspaper. Nganong na consistent man nga kamo mga Adventist students na nga top man mo sa examination. Daghan man kayong nakapasar. Top 10. May imagine 7 out of the top 10 Adventist. Usara gyud ang ilang tubag, uniforme sila tinubagan. Labi na to si Mr. Gerald Pilayo, nga estudyante sa Mountain View College. Top notcher sa nursing sa 2012, top notcher na po sa medicine sa 2016. Unya, gipangutana siya sa TV. Unsa man giimong sekreto nga nung top notcher man kapirme, abi ni mga sa sulti ni Mr. Gerald Pilayo. Ingon pa niya, ang ako nagong naandan nga batasan, before ko mubasa sa mga libro sa among subject sa eskwelahan, mubasa sa kog Bible, unya, muluhod ko alang sa pagampo sa Ginoo. Kay matod pa niya, kung nakabasa na siya Bible, unya mo dive siya ngadto sa mga libro, sayon kaayo ang pag-absorb sa iyang mind sa subject matter. Wow, pagkanindot nga balita mga igsoon. So, mauna ang giingon sa Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Gani sa Islam, naman po ng Islam ani, ginganlan na og takwa. Takwa simply means being conscious and cognizant of God, of truth and piety. Giingon nga, bisag unsa, bisag asa, bisag kanusa, gihuna-huna nimo nga gitan-aw ka sa Dios ug nagtan-aw ka kaniya. Tinan-away mo. Nan kay nagtinan-away mo, conscious ka, di ka mobuhat og butang nga dili niya kahimutan. Di ka mulitok og pulong nga dili mahimuot ang Dios. Dili ka magbaton og hunahuna nga ang Dios imong giabog sa imong hunahuna. Mao na ang meaning sa fear God. Now, the fear of the Lord, Proverbs 9:10 to 12. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. For by me thy days shall be multiplied, and the years of thy life shall be increased. If thou be mine, thou shalt be wise for thyself. But if thou scornest, thou alone shalt bear it. Unya, sa 1 Corinto 10:31, fear God, give Him glory. Busa, magakaon ka man or mag-inom, bisan unsay imong ginabuhat, buhata ka na sa paghimaya sa Dios. Meaning, ayaw pagbuhat sa butang. Ayaw pagkaon sa butang. Ayaw pag-inom sa butang nga dili makapahimuot sa Dios. Muna meaning ana. 1 Corinto 6:20, because you are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Most of all sa 1 Corinthians 6:19 to 20, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own, for you were bought with a price, so glorify God in your body. So mga kaigsunan, ang last nato nga part sa emphasis nato sa first angel's message, kanang judgment of God. Unsay basihanan sa Dios sa iyang paghukom. Nag-ingon sa Ecclesiastes 12:13 to 14, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God, nagihapon, and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment, which every secret thing, whether it be good or whether it be bad. Romans 14:12, ang matag usa kanato magapanubag sa atong kaugalingon sa atubangan sa Dios sa panahon sa paghukom. Ikaduhang Korinto 5:10, kay kitang tanan mga tubang sa lingkuranan sa hukmanan ni Kristo, aron ang matag usa magadawat sa takos kaniya, sumala sa iyang nabuhat diha sa lawas, maayo man or daotan. Mateo 12:36, apan ako magaingon kaninyo nga ang matag usa ka pinasagdan nga pulong nga gisulti ni bisan kinsa, sila magpanubag niini sa adlaw sa paghukom. Mga igsoon, ang katapusan nga part sa first angel's message, simbahan ninyo siya nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Sa Bible, dunay usa ka butang gihimo ang Dios
aron ang mga tao mahinumdom nga hinimo rata niya, siya ay naghimo nato ug mauna ang Sabat, ang adlaw papahulay. Sa Genesis 2 verses 1 to 3 giingnan ta, naan sa Dios ug mugna ang kalangitan, ang kalibutan ug ang tanan nga anaa niini. Nahuman niya kini sulod sa unom ka adlaw, unya mipahulay siya sa ikapito ka adlaw, gipanalanginan niya ang ikapito ka adlaw, giisip niya kini nga usa ka pinasahi nga adlaw, tungod kay niining adlaw mipahulay siya, human niya gimugna ang tanan. Muna ang uban nag-ingon nga ngano maning mga Sabadista, Sabado man gyud manimbas sila ra may naglahi. Ang uban Domingo man, mga igsoon ako mong sultihan. Mauni ang hinungdan nganong Sabado kita musimba, ngano man ikapito nga adlaw human sa creation ni pahuway ang Dios, gipanalanginan niya ang adlaw ikapito o gibalaan niya tulo ka butang ang gihimo sa Dios sa adlaw ikapito. Gipahulayan niya dili tungod kay gikapoy siya, kun dili tungod kay natagbaw siya sa iyang paglalang, including sa iyang paghimo nato. Unya niingon siya, anak, kang Adan o kang Iba, ang primerong tao, akong gigahining ikapito ka adlaw, aron mahinumdum mo nga hinimo tara mo. Naana, mabasa nato sa Exodus 20 verses 3 to 6. Nadia, ayaw mo pagsimbag laing Dios gawas nako, ay mo pagbuhat og Dios larawan bisan unsa dito sa langit, dinisyuta, dias tubig, ayaw mo pagyukbo sa bisan unsang Dios pagsimba niini, kay ako ang Ginoo nga inyong Dios ug abubuhan ako. Silutan ko ang nagsalikoy kanako, lakip ang ilang kaliwat hangtod sa ikatulog ikaupat nga kaliwatan, apan ang nahigugma kanako nagtuman sa kong sugo, higugmaon ko hangtod sa linibo kakatuigan. Exodo 20 unso paingon sa 11, hinumdumi ninyo ang adlaw ng ipapahulay, mo ninyo kining pinasahi nga adlaw alang kanako. You see, the Sabbath, the 7th day of the week, magtrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw, apan ang adlaw ikapito, adlaw ipapahulay inyong igahin alang kanako ang Ginoo nga inyong Dios. Ayaw mo pagtrabaho ng adlaw, api lang inyong mga anak, ulipon kahayupan og ang langyaw og ang nagpuyo sa inyong mga lungsod. Nahimuot ko ka last Sabbath, I went here inside PCF. I visited here on some other days, the work days kanang tingklasi. Nakit-an ako kabibo ba ini nga campus. Kaysa akong nahibawan, kapin man di ay mo ka 5,000 ang students diri. Pagkabibo during the class days, pag-ari nako last Sabbath, pagkamingaw na mangyod sa campus. Ang gwardiya ra mo iniabli sa gate, paabot na ako diri na ay nagtikaw-tikaw, kay naay diri di ay sila naggather sa library. Gamay ra kaayo ang mga taong nagtikaw-tikaw. Ngano man na? Because PCF recognizes that God's commandment says, remember the Sabbath day to keep it holy. Abi ninyo mga igsoon, ang pagbantay o pagsimba sa Sabado, dili na kay a matter of choosing which day you will serve God or which day you will worship God. It's a command of God. Og nag-ingon siya, hinumdumi, hinimo taraka. Ako'y naghimo nimo, ako po'y nagnimo. Duha lagi kapaagi. We are God's by creation and we are God's by redemption. And He set aside the Sabbath aron ato siyang ilhan ana. Pag-ila di ay na sa Sabado, ang pag-ila di ay na sa Dios. Na tanawan ninyo na ang sunod nga slide. Sulod sa unom ka adlaw, Ezekiel 20 verse 12. Gihatag ko kanila ang adlaw ng igpapahulay aron tamdo nila ingon nga usa ka ilhanan, taliwala kanako og kanila aron masayra nila nga ako ang Ginoo. Mo'y nagpili kanila. Verse 20, balaana ang akong agpapahulay, sila mahimong usa ka timaan, taliwala kanako kaninyo aron kamo makaila nga ako si Jehova nga inyong Dios. Ang pagsimba di ay sa Dios, ang paghimaya kaniya, ang pag-ila kaniya nga atong maglalalang og atong manluluwas. Og ato nang gihimo pinaagis pagtuman sa iyang sugo nga adlawng igpapahulay,
dili nato himuong ordinaryo nga adlaw sama sa atong panarabaho sa unom ka adlaw. Adlaw igpapahulay para gidi ay nas pagsimba. Kay pag ilana nga ang Dios maglalalang og Dios manluluwas, gitawag pag ginaniyag timaan, no? Balaana ang akong igpapahulay aron sila mahimong timaan. Amin mo ng timaan? Marka, timbre. Makakita na gani ang Dios og taong nagsimbag Sabado, makaingon siya kana, ako ng tao, nga naman, kay naa kanato ang iyang timaan, ang atong pag-ila niya nga maglalalang og manluluwas. Mga igsoon, mauna ang atong mensahe sa tulo ka manulunda. Ang konklusyon nato, mga kamatuoran, gikan ni ini nga pagtuon. Ang nahauna sa katapusang tulo ka mensahe pasidaan, sa pinadayag 14:6 paingon sa 11, nagpahinomdom sa tanang katawhan. Atong sumadahon ha, you read this with me. Number 1, nagpahinomdom sa tanang katawhan sa number 1, pagkaimportantes pag-ila sa tinuod nga Dios og ang pagsimba kaniya sa hustong hinungdan og sa hustong paagi sumala sa balaang kasulatan. Number 2, ang paghimaya sa Dios naglangkob sa pagtagad sa atong panglawas ingon nga templo sa balaang espiritu. Number 3, ang pag-andam sa atong kaugalingon sa dakong paghukom sa Dios. Nga naman, kay asa di ay ta ibutang langit bata alang sa kinabuhing way katapusan og impierno bata alang sa kamatayon sa kalayo, nagdepende sa paghukom sa Dios ug ang basihan sa Dios sa iyang paghukom asa niya ibutang ang tao, ang atong binuhatan sa buhi pata, dili ang pangadji sa mga buhi kun patay na ta. Akong gipanghinaot nga mahinumduman ninyo kining mga butanga. Og karong gabi before ta mo closing, before nako i-turn over ang time sa kang Pastor Subigka alang sa atong group discussion. Please come, Pastor.